Nang lumabas sa mga dyaryo ang picture nila ni Nathan, noon lang na-realize ni Sayan kung gaano kasikat ang binata, di lang sa mundo ng racing kundi maging sa fashion industry din. Para sa katulad nilang walang hilig sa fashion at walang body coordination, hindi katakatakang hindi niya maarok ang kasikatan nito. She was somehow proud of him, but a part of her detested his popularity. Nadamay kasi siya sa kasikatang iyon. Naging instant celebrity siya kahit hindi niya naman niya ginusto. Actually, she hated it. Kung ano-anong articles na naglalabasan tungkol sa kanya at sa personal niyang buhay. At ang pinaka nakakainis sa lahat ay ang mga komento ng kung sino-sinong anak ng tipaklong at salagubang na hindi niya maintindihan kung anong kinalaman sa kanila ni Nathan. Ang suki sa mga tabloids yung mga modelo at artistang naling umano sa binata na lalo lang nagpapainit ng ulo niya. Sira ka pala eh. Komento ni Neil na magkausap sila 3 araw pagkatapos na insidente. Kababalik lang ito mula Bulacan dahil binisita nito ang mga kamag-anak doon. Kasalukuyan sila naglalakad pabalik sa bahay nila. Kagagaling lamang nila sa parke ng village kung saan inulan siya ng tukso ng mga taga roon. Ngayon alam na ng mga ito na hindi niya nobyo si Neil. Full force na ulit ang mga ito sa pagmamatchmake sa kanila ni Nathan. Napauwi tuloy siya na wala sa oras. Hinalikan mo yung tao sa harap ng mga fans niya tapos magrereklamo ka na madyaryo kayo? Hindi ako ang sira, siya, giit niya. Di naman kami nakuna ng picture nang halikan ko siya sa loob ng diner. Samantalang siya hinalikan niya ako sa parking lot kung saan daang-daang sasakyan ang dumaraan. Neil sighed in frustration. Alam mo na ngang sikat yung tao, hinalikan mo pa. What did you expect? Magiging kiber lang ang mga tao? You could have thought of the possibilities. Hindi na nga ako nag-isip eh. Depensa niya. Nagselos na ako agad. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Palatak nito. Anong reaksyon ni Nathan? Anong sabi niya? Hayun, sira ulong yun. Tuwang-tuwa pa. Ipapa-frame daw niya yung dyaryo. Anong ang kuya mo, anong sabi? Isa pa yun. Tumawag lang para manukso at mang-asar. Kailan daw bang balik niya? She gave him a reproachful glance. Itinaas nito ang mga kamay. Sige na, back to you and your Nathan. Ano na ba kayo? Anong ano? Do not play dumb with me, Sai, ha? You know very well what I'm talking about. I don't know. As far as I can tell, we're back to normal. Anong back to normal? Naghalikan kayo sa harap ng madla, tapos wala lang nangyari pagkatapos? Ano kayo, artista? Isa wala eh. Ano magagawa ko? Alangan naman ligawan ko siya at piliting pakasalan ako dahil lang dun. Bakit mo liligawan? Kung mamatay na yung tao sa paliligaw sa'yo. Ang naging trabaho mo nga lamang ay sagutin siya eh. She looked at him like he was out of his mind. Ano ka ba? Pati naman ikaw nagpapaniwala sa drama noon. Tinaasan siya nito ng kilay. At paano ka naman nakakasiguro na hindi nga siya seryoso? 4 na taon, Sayan. 4 na taon niyang pinagsisigawan sa buong mundo na mahal ka niya. That must mean something. Wala namang lalaki magtsatsaga ng ganun katagal para sa babae kung hindi niya lang mahal. Inaasar lang ako noon. Dahil nga alam ng buong village na no boyfriend since birth ang drama ko, no? Tumingala ito sa langit. Lord, bakit ganito't katigas ang ulo ng isang to? OA na tanong ito sa langit. Pagkatapos binalik uli sa kanya ang tingin. Noon ko pa gustong itanong to sa Yosay. Ang alin? Bakit hindi mo mapaniwalaan na po pwedeng magkagusto sa'yo ang isang Nathan Arcade? Tumigil siya sa paglalakad. Ganoon din ang ginawa nito. Huwag mong sabihin, tingin mo'y alangan kayo. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, how can someone like Nathan Arcade fall in love with a girl like Cyan Arcega? It's so too good to be true. Para mo na ring pinilit paghaluin ng tubig at langis. Yan ang hirap sa'yo eh. Masyado mong minamalit ang sarili mo. You deserve love than anyone else I know. You are more than the girl you think you are, Cyan. Much, much more. Ang mahabang salaysay nito. Di ko naman minamalit ang sarili ko. Bumaba ang tingin niya sa sementadong daan. Pero natatakot akong maniwala nila. Sa tingin mo ba hindi ko gustong paniwalaan ang mga sinasabi ng dugyot na yun nitong nakarang 4 na taon? I love him so much that it's scaring the hell out of me. Intentional or not, he could easily hurt me and that's what I'm really scared of. Inakbayan siya nito and gave her shoulder a gentle squeeze.
Nagmahal ka, Sai. So your hurting is given. Lahat ng tao takot masaktan. Natural lang yun. Pero sa palagay mo ba, may nagiging maligaya nang hindi hinaharap yung takot na yon? Isang sugal ang pagmamahal. It's either you win or you lose. Pero paano mo malalaman kung panalo ka kung hindi mo naman aalamin? You may be missing your chance to be happy with the man you love. Nox, ang corny nun na. She looked up at him with tear-filled eyes. Ganun din ba ang ginawa mo sa kanya? You took your chances even though you know it's going to hurt? Lumamlam ang mga mata ng kaibigan. Yeah, I did. Kahit na alam kong wala akong pag-asa, kahit alam kong mag-iiba ang lahat sa pagitan namin. Well, wala naman talagang gaanong pagkakaiba since hindi talaga kami close or ano paman, but I felt free then. As expected, I got rejected, pero okay lang yon. Dahil naman sa heartbreak na yon, napalago ko ng husto ang computer business namin sa San Francisco. Mahal mo pa rin siya after 5 years na pamamalagi mo sa Amerika? Dakila ka naman, Neil. Natawa ito. Well, hanggat wala pa siyang asawa, pwede ko pa rin siyang pangarapin. Kinindatan pa siya nito. Kaya ikaw, kahit katiting na pag-asa, i-grab mo na. Mali mo naman para sa iyo talaga. Mahal ka nun, maniwala ka, Sai. Hindi niya makukumbinsi ang lahat na nakapaligid sa inyo kung hindi nila nakikita ang pagmamahal na yon. Gusto ko lumigaya ka. Tama lang ako lang ang may warak na love life sa ating dalawa. Tuluyan ang nalaglag ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Susubukan ko, Neil. Susubukan ko. Yayakapin sana niya ito ulit, ngunit isang kamay ang humila sa kanya papalayo dito. Kasunod ng isang kamao na tumama sa mukha ng kaibigan niya. Bumalandra kaagad sa semento si Neil. Isang galit na Nathan ang bumungad sa kanya nang alamin niya kung sino ang salarin. Nate, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Di makapaniwalang tanong niya. Dadaluhan sana niya ang nasaktang kaibigan pero pinigilan siya ni Nathan sa braso. He firmly kept her by his side. Huwag mo nga siya ipagtanggol. Nanggigigil na saway nito sa kanya. Pagkatapos binalingan ulit ang pagkakaupo na rin sa semento na si Neil. At ikaw naman, kung papaiyakin mo lang si Sayan, pwede ba? Huwag ka nang lalapit-lawit pa sa kanya kung ayaw mo mabalian ng buto. Sinubukan niyang magpaliwanag. Nate, nagkakamali ka. Hindi mo naiintindi. Bakit ba yakap ka ng yakap sa kulugong to? Kung kayakap lang gusto mo, pwedeng-pwede ako, may kiss ka pa. Pwede rin akong punching bag, stress ball, chuper, alalay. Kahit anong gusto mo, basta wag ka lang titingin sa iba. Napatitig siya rito. Kaya ba niyang paliwalaan ang mga salitang iyon? Shit, pero gusto niya nang maniwala. Naku, Sayan, magpauto ka naman kahit minsan. Anang isang bahagi ng isip niya. Masyado kang matalino eh. Masyado kang maingat. Anong nangyayari dito? Isang tinig ang pumutol sa nakatetensyong eksena. Kuya! Bulalas niya na makita ang kapatid na pababa sa sinasakyan nitong taxi. Just what the heck is going on? Tanong ng Kuya Wade sa kanila na makapasok sila sa bahay nila. Tanungin mo yung kapatid mo. Masama pa rin ang timpla ng mukha ni Nathan. Kumunot ang noon niya. Anong ako? Ikaw nga dyan basta-basta ka nalang nanununtok? Ano ba kasi ang problema mo, pare? Baling ni Wade sa kaibigan. Pinagtatanggol ko lang naman ang kapatid mo. Ako pa ba ngayon ang masama? Tumingin ito sa kanya. Ipinagtatanggol ka lang naman pala, sis. Kuya, he doesn't even know the whole story para sumugod ka agad. Tignan mo nga tong si Neil, ang laki ng black eye, oh. Pero hindi man lang tinignan nito ang best friend niya. Sa halip, si Nathan muli ang binalingan. Pare, huwag ka kasing sugod ng sugod. Nagselos na ako eh. O sige, kasalanan ko na. Halatang galit na ako nito. Sorry, nagmamahal lang. Wade trembled exaggeratedly. Kinikilabutan ako sa'yo, bro. Muli siya nitong hinarap. Sis, narinig mo naman. Patawarin mo na. Tigilan mo nga ako, kuya. Naiinis na pakli niya. Huwag mo nga siyang sakyan. Aba, Nate, anong masasabi mo? Pinapasakay mo lang daw ang utol ko. Padaraging tumayo ito at siya ang hinarap, imbes sagutin si Wade na kanina pa astang arbiter. Bakit ba mas marunong ka pa sa nakakaramdam? Asik nito. Sinalubong niya ang mga titig nito at nagulat siya na makitang galit doon. What was that for? Could it be? A glimmer of hope sparked within her but she immediately suppressed it. Bakit ba? If you tell him how you really feel about him, doon mo nalang malalaman kung talagang mahal ka nga niya.
If not, pwedeng-pwede mo siyang bugbugin o kaya ipa-assassinate kung gusto mo. She glanced at Neil, who had remained quiet in the entire ordeal. He looked awkward and uneasy. Ang kuya naman niya mukhang excited sa mga susunod na mangyayari. With Neil's advice in mind, she took a deep breath. Neil, Kuya Wade, pwede niyo ba kaming iwan sandali? Ha? O sige. Anang kapatid niya, natakang-taka sa sinabi niya. Neil looked at her. Tila tinatanong nito kung magiging okay lang ba siya. I really don't know, she mused. Nang sila na lang ni Nathan ang naiwan sa receiving area ng bahay nila, hinarap niya ulit ito. He, on the other hand, was just looking back at her, waiting for her to say something. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Tanong nito. Di niya alam kung imahinasyon lang niya o ano, pero parang may dumaang takot sa mga mata nito. Saan naman to matatakot? Sa kanya? Pero bakit? Napakurap si Sayan. May ideyang pumasok sa isip niya pero masyado yung absurd para pagtuunan niya ng pansin. Ngunit binabagabag talaga siya noon. Well, ano ba naman ang mawawala kung susubukan niya, hindi ba? Humakbang siya papalapit dito at kitang-kita niya ang pagkabahalang gumuhit sa gwapo nitong mukha. She stood in front of him, just a breath away from him. She looked up at him and said, "Now that we are alone, please tell me again how much you love me." Napaurong ito. His face turned ashen. Bakit ba bigla ka nilang humihiling ng ganyan? Nangangatal ito. Butil-butil ang pawis na namumuo sa noon ito. Wala, gusto ko lang. He was panicking, she observed. Bumuka lang ang bibig nito pero walang salita na lumabas mula roon. Tama nga kaya ang sapantahan niya? Well, tinaasan niya to ng kilay. Lalo itong nangatal. Gagad niya. Biglang tumunog ang cellphone nito. Nagmamadaling sinagot nito iyon. Oh, Van, ikaw pala. Ha? Emergency? Sige, pupunta na ako dyan. Within 2 blinks of an eye, he was gone. Nakatangang tinitigan na lamang ng dalaga ang pintong nilabasan nito. Napakurap-kurap siya. Hindi masabi ni Nathan na mahal siya nito kapag silang dalawa lang. Wait, was that a good for nothing or a bad thing? Abot-abot ang kaba sa dibdib ni Sayan habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Nathan. She was not sure why she was there or what she was going to do the moment they came face to face. Ang alam lang niya, kailangan niya itong makita. After last night, hindi na siya mapakali, kaya narito siya ngayon sa racetrack. Di pa rin siya nito nakikita dahil abala to sa pagbutinting sa makina ng isang sasakyang pangkarera. May kausap tong lalaki na sa palagay niya ay kasing edad lamang nito. Hi miss, naligaw ka yata. Bati sa kanya ng isang lalaki na sa tingin niya ay isa ring racer base na rin sa suot nito. Hoy Alejandrino, hands off ka dyan. Saway dito na isa pang kasama nito na nakasalamin at nakaharap sa laptop. Hindi mo ba yan nakikilala? That's Sayan. Napaharap siya sa mga ito. Kilala niyo ko? Oo naman. Singit na isa pang lalaki na bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Nakapang racer outfit din ito. Walang sino man dito ang hindi nakakakilala sa iyo. Para patunayan na sinabi nito, 3 lalaki ang dumating at binati siya. Sa isang iglap na palibutan siya ng mga lalaking feeling close. Binomba siya ng mga ito ng tanong pagkatapos magpakilala mga ito nang sabay-sabay. Naguluhang nawalan siya ng imik. Nathan, nandito si Sayan, no? Sigaw ng isa sa mga kulugo na hindi niya matandaan ang pangalan. Ngunit hindi man lang nagangat ng mukha ang binata or lumingon sa kanila. Hindi niyo na ako maluloko. Ilang beses niyo na akong pinagtripan ng ganyan. Nathaniel! Nauntog to sa nakataas na hood ng sasakyan pagkarinig sa boses niya. Naipit pa to dahil sumara ang naturang hood habang nasa loob pa ang kamay nito. Aray! Hiyaw nito. Humagalpak ng tawa ang mga kaibigan nito. Kung kaibigan nga bang matatawag ang mga hinayupak. Mabilis niyang nilapitan ang binata. Okay ka lang? Bakit pumunta ka rito? Sa halip ay tanong nito. Wow, how cold! Kantsaw ng isa sa mga kulugo boys. Manahimik ka, Axel. Pambabara ni Nathan sa kaibigan. Wow, serious? Napakamoto ng ulo sa Ines. Orpheus, gusto mo gawin kitang racetrack? Habang nakikipagbangayan to sa mga kaibigan, walang ibang ginagawa si Sayan kundi pagmasta ng binata. Hindi niya alam kung nasisiraan na ba siya ng bait o masyado lang siyang OA, pero sa nakalipas na magdamag, na-miss niya ito.
Napuna nito ang ginagawa niyang pagtitig. Alam mo bang kinakabahan ako kapag ganyan ka makatingin? Bakit ka ba kasi nandito? Napagtripan ka tuloy ng mga ungas dito. Nate, can I see your race? She saw how his face lit up na para bang kung ano na ang sinabi niya. You wanna see me race? Tumango siya. I've never seen you race before. Biglang lumaylay ang balikat nito. Walang tournament ngayon eh. He looked so disappointed. She felt her own heart sank. Well, bakit hindi tayo ang magkarera? Sabat ni Ludwig sa usapan. Oo nga, sang-ayon naman ni Andre. Ang manalo, may date kasama ni Sayan. Ha? Nagugulumihan ang usal niya. Okay, sang-ayon na iba pang kalalakihan. Napatanga na lamang siya sa mga ito. She had never been the center of men's attention before, and they were all good looking at that. She did not know how to react. Bakit ba nagdedesisyon kayo ng kayo-kayo na lang? Nanggigigil na singhal ni Nathan. At pwede ba huwag niyong idadamay si Sayan sa usapan? Kaya nga ba ayoko kayong pumupunta sa Gaya eh. Takot ka lang maagaw namin sa si Sayan eh. Shut up, Yuri. Napangisi ang babae. Well, bakit hindi? Napatingin sa kanya ang lahat. Sayan? Ngayon lang niya ito nakitang ganito kaaborito. Nathan was incredulous and at the edge of panic. He looked like he was about to strangle her. Tinaasan niya ito ng kilay just to guard his temper. Bakit? Hindi ba ka confident na mananalo ka? Nakipagtitigan to sa kanya na ilang sandali. He looked angry, but his bluster did not bother her. She was too busy admiring his beautiful dark blue eyes to care. Fine. Pero kapag nanalo ako, ayoko ng date lang. I am taking your everything. What was that supposed to mean? Naitanong ni Sayan sa sarili. By everything does he mean everything as in everything? Nagulat na lang siya na nagsimula ng karera. He's gonna win, right? Pabulong niyang tanong sa katabing si Gwendal. Do you want him to? Formal na balik tanong niya. He was about a year or two older than Nathan. Sa pagkakaalam niya, he was on Nathan Arcaide's support team. Panay ang tipa nito sa keyboard ng laptop habang nakikipag-usap sa kanya. Hindi siya sumagot. Her heart was beating so fast in anxiety. Sinasabi na nga ba, hindi pa rin niya kayang panoorin ang mga laban nito. Halika, doon natin sila hintayin sa finish line. Aya ng lalaki sa kanya. Nagpatianod na lamang siya. Naupo sila sa bleachers at hinintay ang mga sasakyan. Maikli lang ang napagkasundo ang ruta ng mga ito kaya hindi masyadong tatagal ang kompetisyon. Nakurious siya nang buksan muli ni Gwendal ang laptop nito at kinabit ang isang headset sa ulo nito. Umisod siya palapit dito para makiusyoso. What are you doing? Usisa niya. Checking up on Nathan's vehicle. My job is primarily to check the condition of his car even during the race. I communicate with him with this. Itinuro nito ang headset. It is directly connected to his car. Biglang kumunot ang noo nito, making him look more intimidating than before. What does that idiot think he's doing? He muttered to himself. Bakit? May nangyari bang masama? Kinakabahang tanong niya rito. Wala naman, pero sa ginagawin ng lover boy mo, hindi malayong meron nga. Bakit? Ano bang ginagawa ng unggoy na yun? Masakal nga mamayang lalaki yun kapag nagkaharap ulit sila. Trying to show off. Nate, slow down a bit. You cannot win this if you get all hot. Based sa one-sided conversation na narinig niya, mukhang hindi sinunod ni Nathan ang payo ni Gwendal. Feeling so left out and at the same time worried to death, she snatched the headset away from Gwendal's head. Hindi din naman to pumalag. Nang maisuot ang aparato, binukan niya kagad ang bibig para kastiguhin ang binata, pero naunahan siya nito. She's here, bro. She's finally watching me. I'm sorry but I must win this. Ani Nathan sa kabilang linya. You all know that I only started racing to impress her, right? Her brother told me that she likes speed. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ni isa sa mga laban ko hindi niya pinanood. Ngayon dito na siya, how could I lose? I know I'm a coward and a weakling before her, but this is the only way I know to make her see that I mean every word when I said I love her. Daig pa ni Sayan ang tinamaan ng kidlat na mga sandaling iyon. He is in love with her. Really, truly in love with her. Nangihinang napaupo siya at di pinansin ang ngisi ni Gwendal, who must have figured it all out. All this time, she was desperately looking for love everywhere when her one true love was right under his freaking nose.
Nagsalita pa ulit ito. I cannot tell her how much I love her when we are alone. Dahil tinatakasan ako ng lakas ng loob kapag nakatingin na sa akin ang mga mata niya. She makes me feel so vulnerable. Natutop niya ang bibig. She could not believe she was hearing this. Naginit ang sulok ng mga mata niya and right then and there, she cried. He loves me. He loves me. Paulit-ulit na hiyaw ng utak niya. Nakarinig siya ng gitgitan ng mga gulong at nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang itim na sasakyan ni Nathan. Nangunguna na ito. I will do whatever it takes to have her love, Gwendal. So I'm gonna win this game and steal her heart right before her very eyes that she could not deny it anymore. Punong-puno ng determinasyong pahayag nito. Napahikbi si Sayan. Her heart swelled with so much happiness and love, she could hardly breathe. Wala ka nang mananakaw pa sa akin. Nakita niya kung paanong gumawang ang takbo ng sasakyan nito pagkatapos niya magsalita at napangiti siya. You already have it. Tuluyang bumangga ang itim na sasakyan sa fence ng racetrack. Nawasak ang harapan nun dahil sa impact. Nalaglag ang panga niya. Did she just lead Nathan to his death? Nagkagulo sa bleachers dahil sa nangyaring aksidente. Hindi magkamayaw ang ilang naroon. Maging ang mga kapwa racers nito ay tumigil upang alamin ang lagay ni Nathan. Noon siya natauhan. Inalis ni Sayan ang headset sa ulo at binigay iyon kay Gwendal. Wala siyang inaksayang panahon at mabilis na bumaba sa bleachers, inakyat ang mababang fence para mapuntahan kaagad ang binata. Tila naman dam na umaagos ang luha niya. Hindi pa to pwedeng mamatay. Marami pa tong kasalanan sa mundo. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan na malapit na siya roon. Tumigil siya sa pagtakbo. Pakiramdam niya bibigay ang tuhod niya na makita niya si Nathan. He's fine. He is really fine. Niyakap niya ang sarili at halos pa-hysterical na pinagbigyan ng sarili na umiyak ng umiyak. She was trembling all over. Ngayon lang siya natakot ng ganito sa buong buhay niya. Sayan! Came a gentle voice she loved so well. Nagangat siya ng tingin at nakita tong nakatayo sa harapan niya. He looked bewildered. Parang wala pa ito sa sarili. Do you really mean that? I came out from his lips in a soft whisper. Imbes na sumagot, tinapon niya ang sarili dito at niyakap ang mga braso sa leeg nito. Hindi niya na to binigyan pa ng pagkakataong magsasalita dahil nangkinan niya ang mga labi nito. Gusto niyang alisin lahat ng takot at negatibong damdamin sa dibdib niya sa pamamagitan ng halik nito. Saglit lang tinagal ang pagkakulat nito and when he recovered his wits, he kissed her senseless like the way she wanted him to. God! She was so happy she could die that very instant. Pero syempre joke lang yun, Lord. Their little scene did not go unappreciated. Hindi magkamayaw ang audience nila sa kantsaw at palakpakan. Strange, pero wala siyang makapang kahit anong hiya ng mga sandaling iyon. The whole world could go wild and she would not even give a damn. All she ever wished for was standing right in front of her, and she swore she would never stay her eyes again. I love you, Nathan whispered when the kiss ended but his embrace did not loosen even a bit. Nilagay niya ang mga daliri sa labi nito para pigilan to sa pagsasalita. You've spent these last 4 years professing your love for me, and I did not believe you. I think it's my turn now. She looked deep into those magnificent blue eyes. I love you, Nate. Matagal na. Sa sobrang tagal na, hindi ko na maalala kung kailan nagsimula o kung bakit. Nang lumayo ka dahil sa pag-aakalang nobyo ko si Neil, nalito ko. Nainis ako imbes matuwa. Hinahanap-hanap ko ang dating makulit at siraulong Nathan Arcade na kilala ko. Then you came to my room, drunk. Noon, na-realize ko nagagalit ako sa'yo dahil akala ko pinagkakatawaan mo lang ako. I want you for real, Nathaniel. Ayoko ng joke-joke lang. Kumunot ang noon nito. Why? What did I do then? Tinampal niya ito sa dibdib. Nakakainis ka talaga. Wala ka maalala pagkatapos mo kong halik-halikan at tulugan? Talaga? Ginawa ko yon? Amused na sabi nito. So galit ka dahil tinulugan kita at hindi dahil hinalikan kita? He was grinning at her like an idiot. Agad niyang nakuha ang gusto nitong ipahiwatig. She started to bite his nose for teasing her like that. He caught her lips instead. Mabilis siyang napaamo niyon. May mairereklamo pa ba siya? Napabuntong hininga siya nung pakawalan nito ang mga labi niya. Adik na yata siya sa mga halik nito. But she was fine with it, now that she had his heart all for herself. Seriously, Nate,
I'm sorry I did not believe you all this time. My only defense is that I was so scared. I couldn't believe you could love me the way you say you do, and I was afraid to get hurt. I know I am such an idiot, but I cannot help it. I love you. He kissed her lips one more time. You're always forgiven, Sai? Nakangiting pahayag nito. Nang dumating ka sa buhay ko, nalaman kong kaya ko palang magmahal ng totoo. I found out that I cannot be patient waiting for something, though I am still unsure if it could be mine. I also discovered that I'm not as brave as I think. You gave meaning to my once bleak existence. Tenderly, he caressed her tear-soaked face. Alam kong galit na galit ka sa akin pagkatapos ng first meeting natin, kaya wala ko ibang maisip na paraan para ligawan ka. It's stupid, I know, but I thought it's better than not being able to tell you I love you, Sai. Hinalikan ulit niya ito. Overwhelmed by his love, she could not trust herself to speak. How did she manage to capture his heart was beyond her. His love was such precious gift she could not believe she had all along. Pero teka, that thing about Neil, I was seriously jealous, you know? Nagsalubong ang prominente nitong mga kilay. Nagselos nga ito. That fact was clearly written all over his handsome face. She giggled. Si Neil? Ay mas type ka kesa sa akin? Nakakatawa ang naging reaksyon nito sa revelasyong iyon. Sobra na gusto rin niyang halikan ako ulit. What? Sabi ko, pareho kami ng gender. Gets mo? Ano? Pinagselosan ko ang... Pero bakit walang... Hindi sinabi sa akin ni Kuya Wade? Kasi... Nakagat niya ibabang labi bago nagpatuloy. Neil is in love with my brother, Nate. Lalong nalaglag ang panga nito. Halatang hindi pa rin ito ma-absorb ang lahat ng sinabi niya. Kilala mo ang kuya ko. Hindi niya gusto ang mga katulad ni Neil. Pinagbawalan niya kami ni Neil na banggitin ang tungkol doon. Kung hindi, pagbabawalan niya na kami magkitang magkaibigan. That's why Neil left for the States. Hindi ito nakapagsalita. Nakatitig lang ito sa kanya tila hindi makaapuhap ng sasabihin. Well, you can't do anything about the two of them, but you sure as hell can do some things to please me. She grinned at him. Hinigpitan niyang yakap sa leg nito at nilapit ang mukha dito. He immediately matched her grin. Sinasabi ko na nga ba, may pagnanasa ka sa akin. There was a warm glint in his eyes as he looked down on her eyes. Tinawanan lang niya iyon at sinulubong ng buong puso ang halik nito. Ay, bold na ang palabas! Narinig niyang sambit ng isa sa mga kaibigan ni Nate. Saglit na tumigil si Nathan sa paghalik sa kanya at binalingan ng mga kaibigan. Hoy, magsilayas nga kayo. Istorbo kayo sa moment namin. Anong kami? Kayo nga ang istorbo sa katahimikan ng bansang Pilipinas. Katwiran naman ni Ludwig. Wag nga kayo rito. Get a room, will you? Inggit lang kayo. Ani Nathan. But I like your suggestion. Hinila siya nito patungo sa naroong locker room sa hindi kalayuan. Inulan sila ng kansaw at panunokso mula sa lahat na nakakarinig sa sinabing iyon ni Nathan. Naiyuko na lang niya ang ulo na mapadaan sila sa harap ng mga kaibigan nito at ilang mga bystanders habang patungo sa locker rooms. Tiyak na pagpapiestahan na naman sila ng mga newspapers at tabloids kinabukasan. But she did not mind. In fact, pinagmamalaki pa niya na sa wakas sila na ni Nathaniel Arcade. I love you, Sayan Maris Arcega. Anas nito pagkasara ng pinto ng locker room. Hinila siya nito sa isang sulok at sinandal sa pader. His one hand was flat on the wall just beside her head and the other on her hips. Not as much as I love you, Nathaniel Arcade. She murmured against his lips as she drew his head closer to hers. He grinned just before he claimed her lips. Wanna bet on that? At dito na po nagtatapos ang nakakakilig na kwento ng isang dalagang NBSB at isang babaerong torpe. Sana po'y napasaya namin kayong lahat. Hanggang sa susunod po nating istorya. Paalam po!